Nadidiin sa kasong pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju, si Superintendent Rafael Dumlao. Siya kasi ang itinuturong mastermind ng isa pa sa mga iniharap na suspect sa krimen. May report si Emil Sumangil. So, good evening everyone. Iprinisinta ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaninang hapon ng isa pa umanong sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju. Siya si Jerry Omlang. Ang kasama umano ni SPO3 Ricky Santa Isabel noong mag-withdraw daw sila gamit ang ATM card ng biktima. Kasama rin daw si Omlang sa nag-surveillance kay G bago isinagawa ang pagdukot. Itinuro rin daw ni Omlang si Superintendent Rafael Dumlao bilang mastermind umano sa krimen. He is mentioned as the NBA agent for whom Jerry Omlang is driving or is a driver. Tumanggi munang magkomento ang kampo ni Omlang. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation na tauhan o empleyado nila si Omlang. Nag-volunteer lamang daw ito na tumulong sa operasyon. Hindi naman natuloy ang itinakdang pagbasa ng sakdal sa Angeles RTC Branch 58. Kina SPO3, Ricky Santa Isabel, SPO4, Roy Villegas at kay Ramon Yalo na pawang mga akusado sa kidnap for ransom with homicide kay Ji Ik-ju na dinukot at kinidnap no October 2016. Yan ay matapos katigan ni Judge Ireneo Pangilinan Jr. ang mosyon ni Santa Isabel na magkaroon ng reinvestigation sa kaso. Isinaalang-alang rito ang paglutang ng may-ari ng punerarya at isa pang testigo na hawak ng NBI. Iginit din ni Santa Isabel ang partisipasyon di umano ni Superintendent Rafael Dumlao sa krimen. Pero ano masasabi niyo sa President Duterte na yung mastermind daw si Dumlao? Ano masasabi niyo? Totoo po yun. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman nanggagalaiti kay Dumlao. Noong unay pinatungan pa niya sa ulo si Dumlao ng 5 milyong piso dahil napabalitang tumakas ito sa Camp Crame kung saan siya nasa restrictive custody. Sinira mo yung pulis, sinira mo pa yung pati yung the way how you killed the Koreano. Galit ako, ibig sabihin. Kasi pati ako napahiya. Pero sa gitna ng pagsasalita ng Pangulo, lumapit si PNP Chief Bato de la Rosa at may binulong sa Pangulo. Bumalik na raw pala sa Camp Crame si Dumlao. Sabi ni de la Rosa, handa raw si Dumlao na ibulgar ang lahat pero hindi muna ito pinadetalye ng Pangulo sa media. Kanina, nakipagpulong ang Pangulo sa asawa ni Ji Ik-ju na si Choi Kyung-jin. Ipinagbigay alam niya sa byuda ni Ji ang latest development sa kaso. Nangako rin ang Pangulo na mabibigyan agad ng katarungan ang pagkamatay ni Ji. We continue. Ikaw, Jerry Omlang, ay merong kinuhang abogado, si Attorney Romeo Igot, hindi ba? Opo. At ikaw ay handang sumagot sa mga itatanong na ito. Next time na lang po. Yung pinaalala ko sa iyo na mayroon kang karapatan sa saligang batas na pwede kang manahimik. At kung ikaw ay magsasalita, pwedeng gamitin yung mga sinasabi mo laban sa iyo. At mayroon kang, of course, na karapatang kumuha ng sarili mong abogado nasa katauhan ni Atty. Romeo Igot. Ngayon, handa mo bang ipagpatuloy yung iyong pagsagot sa mga katanungan nitong ating mga kasama sa media? Hindi na, yung abogado ko na lang po. There is a tanong pa, bakit si Ji Ik-ju? Bakit siya yung Hindi ko po alam. Hindi po. Sir, clarify lang, arrested ba siya or surrender po? Clarify lang po. Sandali lang. Under oath ba ito? Hindi naman. Well, upon advice of this counsel, the witness here who is suspect already refuses to answer questions.
which are incriminating. Secretary, pwede po naman tanong? Sir, Opo. Regional Buto Pilipino. Attorney Governor Respect in Manila Region of the IBP. Now, if my client is a suspect now, upon advice of this counsel, he refuses to answer questions which are incriminating to him. It's advised to remain silent. I would like to throw my question to the good secretary, if I may. The secretary will be asked the secretary, but not my client. Secretary, may I ask a question, please? Yes, please. Secretary, how many NBI agents or NBI employees are we talking about here? Sa ngayon, isa siya, and yun nga pala, yung nag-issue ng directive, si Director Kantigiran, for the questioning or investigation relative to this case kay Attorney Darwin Leasing. So, nawala naman siyang sinasabi patungkol dito, but at any rate, ganun din yung i-investigahan din siya. So, yung NBI agent na palang po yung pinag-usapan natin? I'd like to correct. Mr. Romlang is not an NBI agent. Hindi po, NBI agent po. He is not even appointed or named in any capacity. Hindi po siya even a confidential agent or confidential informant, hindi po siya. Ang pagkaalam po namin, pagtatanong ko po sa kanya, ay siya ay isang parang nag-i-standby lamang dito since 2005. With your respect, sir, I'd like Attorney Darwin Leasing to answer this question. Pakiulit ko yung question. Sino po ito si Mr. Jerry Omlang, sir? Ano po siya, bakit nandito sa NBI? Si Jerry Omlang po, namit ko yan nung nasa ito 2007 sa Anti-Human Trafficking Division. Hindi po siya empleyado ng bureau. Volunteer lang po siya, taga-timpla ng kape, taga-buhat-buhat, inuutosan bumili ng pagkain. Hindi po siya asik, hindi siya nagbibigay ng trabaho sa amin. Inuutos-utusan lang po namin yan. And he comes and goes as he pleases. Wala pong definite time ng pagpasok niyan. Sir, good afternoon. Johnson po from DZMM. Sir, Attorney, are you saying na yun po bang binabanggit ng PNP or ng government officials na tatlong NBI agents ay wala hong katotohanan since ito pong si Jerry lang, hindi po ikaw yung NBI agent? Hindi ko po alam kasi wala po ang kinalaman sa kaso. I'm not capacitated to answer that question. Kay Secretary Aguirre po kayo or about kay Director Gerard. Thank you. Will you please repeat the question? Secretary, linawin lang ho natin, meron mo kasing lumutang na ang sinasabi, merong tatlong NBI agents na involved doon sa pagpatay kay G.A. Ju. Since ito pong si Jerry lang ay sinasabing hindi naman tauhan or agent ng NBI, are you saying na wala hong NBI agent na involved doon sa krimen? Well, sa ngayon po, ito pa lamang pinapakilala namin sa inyo, no? Although hindi talaga siya in the agent, dahil naman kung sa kanyang panatili dito ng matagal na palang panahon, 2005 or 2007, according to Attorney Leasing, kaya siguro yung nagsabi na mayroong NBI agent involved ay kasama siya sa mga pinatutungkulan. Gusto ko rin pong informan kayo na si Ginoong Jerry Omlang ay pusang humingi ng protective custody sa NBI noong Biyernes ng gabi. Secretary, hindi po siya na-arresto kasi actually yung pangalan niya ay talagang wala pa sa arresto. At ang nakalagay lamang po doon ay alias Jerry. Ngayon gusto ko pong I would like to inform you that yung motion ng Public Attorney's Office
ng reinvestigation, transfer of Santa Isabel to NBI from PNP, ay according to Chief Percy Acosta ay nag-grant na ng ating Regional Trial Court ng RTC. So magkakaroon po tayo ng reinvestigation sa Department of Justice at para bigyan daan yung investigation na yan, ay meron po tayong 60 days parang sinuspinde ng RTC ng Angeles ang hearing sa Angeles RTC para bigyan daan itong ating investigation na gagawin. At dyan po ay lilinawin itong mga alias na ito, ang kanilang buong pangalan ay susubmit po ng Public Attorney's Office para sila ay mabigyan din ng pagkakataon na mag-submit ng kanilang counter affidavit. We are referring sa kanilang kliyente na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Ang kliyente lamang po ng PAO ay si Santa Isabel.